Magandang araw klase. Bago tayo magsimula sa ating talakayin sa araw na ito ay maaari po ba muna kayong tumayo at tayo ay manalangin. Heavenly Father, as we start this new day for new learnings, we ask for your guidance, lead us all the way. May you let us see through your eyes, listen through your ears, and speak with your mouth. Amen. Maaari bang pakipulot ninyo ang mga kalat sa inyong tabi at pakiayos ang inyong mga upuan bago tayo magsimula? Narito ang layunin ng ating talakayan sa araw na ito. Nabibigay ang kahulugan ng pang-uri na iisa-isa ang mga uri, kayarian at kaantasan ng pang-uri at nakakasulat ng isang pangungusap gamit ang mga pang-uring natalakay. Pang-uri, adjective. Ano nga ba ang pang-uri adjective? Pang-uri adjective ang tawag sa mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ginagamit ito upang maipakita ang anyo ng isang bagay tulad ng kulay, hugis, bilang, bigat, laki at maging panlasa. Sa pamamagitan ng pang-uri ay lalong may paparanas ang itsura o anyo ng isang bagay, lugar, pangyayari, kilos, kaya o ay isip. Kayarian ng pang-uri. May tatlong kayarian ng pang-uri. Maaring payak, may lapi, inuulit, tambalan. Payak. Ang panlapi kung ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa nito, bilog na bula, pulang rosas. At sa may lapi naman, kung binubuo ng salitang ugat na may panlapi, ang mga panlaping mapanuring na madalas na ginagamit ay ka, ay nagpapahiwatig ng katangian ng relasyon o pag-uugnayan ng higit na sa isang taong binabanggit sa pangungusap. Halimbawa, kalahi, kasundo. Kay ay nagpapakita ng katangian ng isang bagay na inilarawan. Halimbawa, kay ganda, kay saya. At sama naman ay nagpapakita ng katangian na pangalan o panghalip. Halimbawa nito ay matalino, mahusay. At sa maka naman ay nagpapakilala ng pakikiayon o pakikisama. Gumagamit ng gitling kapag ito ay kinakabit sa pangalan pantangi. Halimbawa nito ay makabayan, makadiyos. Nakakasunod po ba ang lahat? Kung masyado akong mabilis, maaari ninyong sabihin sa akin upang aking bagalan at inyong maintindihan. Mala, nagbibigay ito ng kahulugang kaanyo o kahawig ng anumang katangiang isinasaad ng salitang ugat. Halimbawa nito ay malarusas, malaprinsesa. Inuulit. Kung binubuo ng salitang inuulit, ganap kapag buong salitang ang inuulit. Halimbawa, sira-sira, punit-punit. Di ganap kapag bahagi lamang ang salitang ang inuulit. Halimbawa, matatamis, maliliit. Tambalan. Kung binubuo ng dalawang salitang ugat na magkaiba, karaniwang kahulugan, balikbayan. Halimbawa, matalinhagang kahulugan. Halimbawa, bukas palad. Dalawang uri ng pang-uri. May dalawang uri ng pang-uri, pang-uring panlarawan at pang-uring pamilang. Ang pang-uring panlarawan ay ginagamit upang ilarawan ang hugis at kulay o anyo, pangalan at panghalip. Samantalang ang panghalip, pamilang ay naglarawan sa pamamagitan ng bilang o dami. Halimbawa ng panlarawan, si Rico ay palabiro. Malakas na sundalo ang nagtanggol sa bansa. Halimbawa ng pamilang, dalawang kain na kamatis ang ipinamahagi sa community pantry. Nakatanggap sila ng ayudang 5 kilong bigas. Kaantasan ng pang-uri. May tatlong kaantasan ang pang-uri. Maaring ito ay lantay, pahambing at pasukdol. Lantay. Kung ang nilarawan lamang ang tao, bagay, hayop at pangyayari. Halimbawa nito ay si Mario ay maunawain, sila ay matulungin. Ang bahay na iyon ay malapalasyo. Pahambing. Kung ang mga salitang naglarawan ay naghahambing ng katangian, maaring mauri ito sa magkatulad at di magkatulad na pahambing. Magkatulad na pahambing, pantay ang katangian ng dalawang pinaghahambing. Halimbawa, magkasinlaki ang magkapatid. Sina Ed at Marlon ay magkasintalino. Ang anak ay kawangis ng ina. Kapwa masipag sina Adela at Esther.
Di magkatulad na pahambing. Dito hindi pantay ang katangian ng dalawang pinaghahambing. May dalawang uri ito. Palamang. Sa palamang na pahambing, ang katangian ng inihahambing ay nakahihigit sa pinahambingan. Dito ginagamit ang mga katagang higit, lalo, kaysa, kay, at kaysa sa. Halimbawa, ang bayan nila ay higit na malayo kaysa sa bayan ninyo. Ang karne ng pabo ay higit na masustansya kaysa karneng baboy. Pasahol. Dito ang katangian ng inihahambing ay kapos sa pinaghahambingan. Ginagamit ang di sino, di gaano at tulad ni o tulad ng o gaya ni o gaya ng. Halimbawa, di sinong matabil si Ellen na tulad ni Susan. Di gaanong mahal ang mansanas na tulad ng ubas. Pasokdol. Dito ang tao, bagay at iba pa ay nangingibabaw na sa katangian. Ginagamit natin ang panlaping pinaka o napaka o kaya'y ubod ng hari ng Venus sa hari at iba pa. Halimbawa, pinakaasim ang bayabas, ubod ng banal ang madring iyon. Venus sa kagandahan si Nancy. Hari ng karuwagan si Arnel. Ngayon kung nakinig kayo talaga sa ating talakayan ay may mga katanungan ako. Ano ang payak, Jericho? Maraming salamat sa iyong kasagutan. Sino pa ang may ibang sagot? Miss Flores? Salamat sa iyong kasagutan, Miss Flores. Ngayon ang pangalawang katanungan, ano ang may lapi? Miss Bataanon. Salamat sa iyong kasagutan, Bataanon. Sino pa ang may ibang kasagutan? Mr. Jericho. Tama ang iyong kasagutan. At ang pangatlong katanungan naman ay ano ang inuulit? Mr. Marvin. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Marvin. Ngayon ang pang-apat na katanungan naman, ano ang tambalan? Sino gustong sumagot? Miss J. Rumi. Tama ang iyong kasagutan. Ngayon, ang panglimang katanungan, ano ang pang-uring panlarawan? Miss Josel. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Narito ang mga kasagutan ng aking mga katanungan kanina. Ano ang payak? Ang panlapi kung ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Ang pangalawang katanungan, ano ang may lapi kung binubuo ng salitang ugat na may panlapi? Ang mga panlaping mapanuring na madalas na ginagamit. Pangatlo, ano ang inuulit kung binubuo ng salitang inuulit? Ano ang tambalan kung binubuo ng dalawang salitang ugat na magkaiba? Pang-limang katanungan, ano ang uring panlarawan? Ang panguring panlarawan ay ginagamit upang ilarawan ang hugis at kulay o anyo ng pangalan. Ngayon naman ay maglabas kayo ng isang buong papel. At ang panuto ng inyong gagawin ay sumulat ng tig-5 halimbawa gamit ang panguring panlarawan at panguring pamilang. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ito. Pagkatapos ninyo ay ipasa nyo ito sa harapan nyong kamag-aral at aking kokolektahin. Tapos na po ba ang lahat? Maaari po bang pakipasa na po ang papel sa harapan ninyong kamag-aral at akin nang kokolektahin? Ngayon naman ay ibigay ang kahulugan ng pang-uring panlarawan at magbigay ng isang halimbawa. Mr. Jericho Mara. Maraming salamat sa iyong kasagutan. At ang pangalawang katanungan naman ay ibigay ang kahulugan ng pang-uring pamilang at magbigay ng kahulugan nito. Miss Bataanon. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Ibigay ang kahulugan ng lantay at magbigay ng isang halimbawa. Miss Flores. Tama ang iyong kasagutan. At ang pang-apat na katanungan ay ibigay ang kahulugan ng magkatulad na pahambing at magbigay ng isang halimbawa nito. Mr. Marvin. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Sino pa ang may ibang kasagutan?
may gustong sumagot? Yes, Miss Trina. Tama ang iyong kasagutan. At sa panglimang katanungan naman ay ibigay ang kahulugan ng pasukdol at magbigay ng isang halimbawa nito. Miss Tricia. Salamat sa iyong kasagutan. Ngayon naman ay maglabas kayo ng isang buong papel at sagutan ito na may panuto na isulat ang mga hinihinging mga kasagutan upang mabuo ang pangungusap. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang matapos ito lahat. At maaaring pakipasa na lang po sa harapan ninyong kamag-aral pagkatapos ninyo. At para naman sa pangalawang ninyong gawain, may panuto na ibigay ang 2 uri ng pang-uri at 3 kantasan ng pang-uri ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Tapos na po ba ang lahat? Maaring pakipasa na po lahat ng inyong papel sa inyong kaharapang kamag-aral at akin nang kokolektahin. Narito ang inyong takdang aralin bago tayo magtapos sa ating klase ngayong araw na ito. Gumawa ng 10 pangungusap gamit ang pang-uring panlarawan na ang paksa ay ang pamilya. At ipapasa ninyo ito sa akin sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po.